Mamayang hapon pa naman ang pasok ko sa trabaho kaya gumawa na lang muna ako ng palitaw pero nilagyan ko to ng yema sa gitna. Hi love! Namiss ko nga ang palitaw kaya kahit wala tayo sa Pilipinas, gagawa na lang tayo ng paraan para makakain tayo. Mahaba-haba pa naman ang oras ko ngayong araw kasi mamaya pa naman ang pasok ko sa trabaho. Kaya habang nagluluto tayo ng pananghalian natin mamaya ay magluluto na rin tayo ng palitaw. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon, minsan na lang kasi magpakita yung araw kapag winter. Kaya habang mainit nga ngayon, sasamantalahin ko na nga ring maglaban ng mga punda at kumot. Para kasi sa akin love, mas maganda at mas mabango kasi kapag natuyo talaga sa sikat ng araw kumpara sa ginamitan mo ng dryer. So eto, sisimulan ko na nga ang paggawa ko ng palitaw. Lahat nga ng ginawa ko ay tansya-tansya lang kaya nasobrahan din ako dito ng lagay ng tubig. Tinansya-tansya ko na nga ring dagdagan ng glutinous flour para hindi naman mabasa-basa mamaya kapag minasa ko na. Actually, itong gagawin ko ngayon ay napanood ko lang din sa TikTok pero di ko lang sure kung may nakagawa na ng ganitong palitaw na lalagyan ng yema sa may gitna. May tira kasi ako ditong kalahating latang condensed milk nung gumawa ko ng gulaman. Medyo matagal na rin kasi itong nakastock sa rep kaya kaysa masira, gagamitin ko na lang. Nga pala, sa paggawa ko nga ng yema ay maglalagay lang ako dito ng isang egg yolk. Tapos ito namang natirang kalahating latang condensed milk ay ilalagay ko lang to sa isang pan. Yung lakas nga ng apoy dito ay sinad ko lang sa lower heat para hindi masunog yung condensed milk natin. Nung medyo mainit na nga yung condensed milk, tsaka ko na nga nilagay yung egg yolk. Tapos tamang halo lang ako dyan ng paulit-ulit hanggang sa makuha ko na yung tamang lapot niya. Kung gagawa nga kayo nito love ay nasa inyo na rin yun kung gaano kalapot yung gusto nyo. Sa akin kasi yung gusto ko yung medyo tuyo talaga para mas madali siyang ilagay mamaya doon sa glutinous flour. So nung na-reach ko na nga yung gusto kong lapot ay sinad aside ko lang to para lumamig ka agad. Sa isang plato naman naglagay lang ako dito ng konting glutinous rice flour kasi dito natin ipapatong lahat ng mga nabilog natin. Lahat nga ng ginawa ko ay wala talagang saktong sukat, tansya-tansya lang talaga. Kaya nga halos lahat ng binilog ko ay hindi rin talaga pantay-pantay, merong malaki at meron ding maliit. Nahirapan nga ako dito sa pagbilog at natagalan kasi sobrang lagkit din ng yema natin. Hindi nga talaga maiwasan love na lumabas dito sa glutinous rice flour yung yema. Ang isa nga rin sa dahilan siguro kasi hindi ko na nga inantay pang lumamig yung yema. Kaya nung nilagay ko nga sa gitna ay medyo mabasa-basa pa nga at hindi pa ganun kalapot. Mga kalahating oras or lagpas pa nga nung natapos kong bilog-bilugin lahat to. Pagkatapos ko ngang mabilog lahat love ay nagpakulo nga lang ako dito ng tubig. Tapos bago ko nga nilagay itong palitaw natin ay inantay ko talagang kumulo yung tubig. Kasi kapag nilagay mo na yung palitaw mo na hindi pa mainit yung tubig ay may tendency talagang masira or madurog. Kaya para masigurado, kailangan mainit muna talaga yung tubig. At sa isang bowl naman, naglagay lang ako dito ng nyog at nilagyan ko lang din to ng sesame seed. Medyo matagal na nga itong sesame seed na nilagay ko pero nung tinikman ko ay okay pa naman yung lasa. And then syempre, nilagyan ko rin pala to ng konti lang na asukal kasi matamis na yung yema natin. And then after that, nilagyan ko lang ng nyog yung plato and then tsaka ko na pinatong itong palitaw natin. Mas masarap nga kapag maraming nyog kaya nilagyan ko na rin on top. So kapag buksan nga, ganito nga yung itsura niya. Medyo may dilaw-dilaw nga sa loob dahil sa yema na nilagay natin. And in fairness love, ito yung pinakamasarap na palitaw na natikman ko. Hindi sa nagyayabang ako kasi niluto ko to pero masarap talaga love. At ayun, hindi pa nga ako nakontento sa nilagay kong sesame seed kaya nagluto ulit ako. Sinangag ko lang naman yung sesame seed at dinurog ng kaonte. Itong ginawa ko ngang palitaw with yema ay sobrang sarap talaga. As in love, the best talaga yung lasa. Ito talaga yung pinakamasarap na palitaw na natikman ko. Pero para mas maniwala talaga kayo, try nyo ring gawin to.